Ilang oras na lang ay umpisa na ng commencement exercise namin. Kaya lumabas na ako ng barracks para hanapin sila daddy. Ken! Ken! Narinig kong tumawag sa pangalan ko. At paglingon ko sa may parking lot, nakita ko sila daddy. Dad! Sigaw ko, sabay takbo ko papunta sa kanila. Niyakap ako ni daddy. Pati na rin si lolo daddy, na ngayon ay suot ang dating uniform niya noong pulis pa siya. Lo, nagulat ako sa suot niya. Sinuot ko to apo para sa graduation mo. Saad ni Lolo Rudy sa akin na natawa na lamang si Francine. Stupid, congratulations. Saad ni Francine at niyakap niya ako. Hindi pa nga nagsimula Saad ko sa kanya. I don't care, basta congrats stupid kuya. Sabay batok niya sa akin. Naks, ang pogi ng pamangkin ko. Saad ni Tito Dominic na kinamayan ako. Hi Ken, bati ni Tita Bea. Salamat at nakarating kayo. Saad ko sa kanila. At tila may kulang sa kanila. Hindi na sumama ang lola mo, nagluluto pa kasi sa bahay. Saad ni Lolo Rudy sa akin. Ganun po ba? Okay lang po yun. Dad, Saad ko na napangiti sa akin si Daddy. Look behind you. Saad niya sa akin. Kaya naman lumingon ako sa likod ko at nakita kong nakasimangot si Mommy. Ang tanging narinig ko galing sa kanya at niyakap niya ako. Naagad ko rin siyang niyakap ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Thank you, Mom. Ang tanging muli kong narinig sa kanya. At nung bumitaw na ako, inisnaban pa ako nito. Tumayo siya sa tabi ni Daddy. Cadets formation. Sigaw ng officers namin. Dad, Mama. Sige anak, nasa stand lang kami, manonood sa'yo. Wow, magiging pulis na talaga ang apo ko. Natutuwang saad ni Lolo Rudy. Ang tanging saad ni Mami at nauna pa siyang naglakad sa kanila. Nung na-assemble na kami, tumugtog na yung banda at nagsimula na kaming magmarcha sa harap ng mga magulang, kaibigan, officials ng academy at ang presidente ng Pilipinas na guest honor namin. Pagtapos ng presentation namin, nag-speech na ang president. At pagkatapos ng speech niya, nagsimula ng mamigay ng diploma. Kaya isa-isa na kaming pumila para umakyat na sa stage. Nakita kong lumapit sa stage si Tita Bea at si Francine para kunan ako ng litrato. Ken, kinalabit ako ng batchmate ko na nasa likuran ko. Bakit? Ang ganda ng kapatid mo Lol, kapatid ko yan. Saad ko sa kanya. Bayan, nag-compliment lang ako Sagot nito sa akin na napatingin ako kay Francine dahil kinawayan niya ako. Kuya, smile! Saad nito. Kaya ngumiti ako at kinunan niya ako ng litrato. Ken! Tawag naman ni Tita Bea sa akin at kinunan din niya ako. At pagtapos ay pumwesto na rin sila sa kabilang side ng stage at hinintay ang pag-akyat ko. Cadet Ernesto Martinez. Tawag ng announcer sa cadet na nasa harapan ko. Si Kuya. Narinig kong galing kay Francine. Cadet Kenneth Reyes III. Tawag ng announcer sa pangalan ko. Kaya umakyat na ako sa stage. At nakangiti pa akong lumapit sa presidente na siyang nagbigay ng diploma sa amin. Woo! Narinig kong nagsigawan sina Daddy, Tito Dominic at si Lolo Rudy. At nung kinamayan ko na ang presidente, bigla na lamang merong Boo! Kaya nagulat ako. At pati ang Pangulo ng Pilipinas ay nagulat din sa narinig niya. Tila merong hindi masaya sa okasyon na to. Saad nito sa akin. Natanging ngiti na lang ang sinagot ko. At pagkatapos kong kunin ang diploma ko,
Kinamayan at sumaludo ko sa mga administrators ng academy at director namin. At ang huling kinamayan ko ay si Ninong. Hinila niya ako palapit sa kanya. Kilala ko kung sino yon. Nakangiting saad ni Ninong sa akin. Nangiti lang din ang sinagot ko at sumaludo ako sa kanya at bumaba na ako ng stage. Pagkatapos ng graduation, dinismiss na kami ng director namin. Naagad akong tumakbo kina Daddy at sinalubong nila ako ng yakap. Congrats anak, bati sa akin ni Daddy. Salamat Dad. Apo, naku, inspector ka na. Saad ni Lolo sa akin. Nanduluha pa siya. Naku, si Papa talaga, nagdrama pa. Saad ni Tito Doma na kinurot siya sa tagiliran ni Tita Bea. Tara na, yaya ni Daddy sa amin. Teka muna, kuya, pakuha muna tayo ng pictures. Saad ni Tita Bea. Kaya nagpicture taking muna kami sa grounds at hinanap ko si Mami na tila bigla na lamang nawala pagkatapos ng seremonyas. Nandito ako. Dismayadong saad niya sa likuran ko. Mami! Nakangiti kong tawag sa kanya. Naniyakap niya ako at hinilikan ako sa pisngi. Congratulations anak. Salamat Mami. Maganda to. Kuya, Francine, pumesto kayo kina ate. Saad ni Tita Bea. At pinagitnaan kami ni Francine na Daddy at Mami. Nakatabi ko pa si Mami. At kinunan kami ng pictures ni Tita Bea. Teka, isa pa. Saad ni Tita Bea. At kukuha na sana siya. Nang tumingin uli siya sa amin. Kaya nagtaka ko. Kaya napalingon ako kay Mami. At kita kong nakasimangot siyang nakatingin sa akin. Perfect! Saad ni Tita Bea. At natawa na lang si Tito Dom sa picture namin. Nang matapos kami, sumakay na kami sa van at umuwi na kami sa bahay ni na Lolo. Tuwang-tuwa pa si Lolo Rudy dahil sa wakas daw ay may sumunod sa yapak niya. Yes! Sigaw ni Lolo sa loob ng van. Inspector Kenneth Reyes na ang mahal kong apo. Saad ni Lolo Rudy sa akin. Salamat po, Lo. At pangako po, tutuparin ko po ang pinangako kong magsisilbi ng tapat sa bayan. Saad ko sa kanya. Dapat lang, tulad ko. Pagmamayabang ni Lolo sa akin. Narinig namin galing kay Mami na nakaupo sa front seat ng van. Hayaan mo na lang ang Mami mo. Ang importante, graduate ka na at inspector ka na ngayon. Saad ni Lolo. Nang biglang lumingon sa amin si Mami, kaya natahimik na lang kami. Pagdating namin sa bahay ni na Lola, sinalubong agad kami ng mga kamag-anak namin na naghihintay na pala sa amin. Congratulations, Ken. Bati sa akin ng mga pinsan at mga tito, pati na rin ng mga tita ko. Salamat sa inyo. Sagot ko sa kanila. Lumabas sa bahay si Lola at nakita ko na tuwang-tuwa siyang lumapit sa akin. La, nakangiti kong saad sa kanya. Nakala ko yayakapin niya ako. Nang bigla na lang niya akong binato ng tsinelas. Mabuti na lamang at nakailag ako. Aida! Sigaw ni Lolo sa kanya. Walang yakang bata ka? Saad ni Lola sa akin na kinukurot pa ako dahil isa din siya sa ayaw sa profesyon na kinuha ko. Yang lolo mo, ilang beses ko na binugbog yan para lang tumigil sa pagpupulis. Tapos ikaw? Ikaw? Naiiyak na saad ni Lola. Dahil kwento sa amin ni Lolo noon, muntik na siyang mamatay nung nag-grade sila sa isang lugar na sinasakupan ng presinto nila. Kaya ayaw ni Lola na magpupulis kami. Pero ngayon nag-graduate na ako. Kenneth! Naiiyak na niyakap ako ni Lola. Napansin ko na napailing lang sila sa inasal ni Lola. Habang si Mami naman ay nakapatong ang dalawang kamay sa bewang at masama ang tingin sa akin. Dominic, kunin mo yung tsinelas ko. Utos ni Lola sa kanya. Ethel, kunin mo yung tsinelas ng lola mo. Utos niya sa pinsan ko.
Ayoko, baka paluin ako niyan eh. Natatakot na saad ni Ethel at tumakbo to papasok ng bahay. Ay, nako sa inyo. Dapat tayong matuwa dahil natupad na ni Ken ang pangarap niya. Dugtong pa ni Lolo na pareho siyang tinignan ng masama ni Mami at Lola. Ikaw? Ikaw ang dahilan nito, Rodrigo. Saad ni Lola Aida sa kanya. Bakit ako? Sabay akbay ni Lolo sa akin. Sa gustong maging pulis ang apo mo may magagawa ba tayo? Saad ni Lolo, sabay kindat sa akin. Kaya pinalo siya ng tsinelas ni Lola. Pagkatapos ng sermon ni Lola ay pumasok na kami sa loob. At kumain na kami. Habang hindi pa rin tumitigil si Lola sa pagtatalak tungkol sa pagpupulis ko. Habang panayam naman si Mami sa tuwing binabanggit ang pangalan ko. Ken, tawag sa akin ni Kuya Joel na sarhento na ngayon. Kuya, sir. Sabay saludo ko sa kanya. Naks naman, Inspector Reyes ka na ngayon. Congrats! Sabay kinamayan niya ako. Salamat kuya. So, alam mo na kung saan presinto ka? Dito lang sa Pasay kuya. Sumali kasi ako sa program ng PNP. Yung Rookie to Veteran Mentorship? Oo. Maganda yan kasi marami kang matututunan. Katulad ko noon nung pag-graduate ko sa PNPA. Sumali ako sa program na yan. At kita mo naman ako ngayon. Pagmamayabang niya sa akin. Hopefully kuya, magiging katulad mo din ako. Saad ko sa kanya na natuwa siya. Ay, ang dalawang apo kong pulis. Saad ni Lolo Rudy. Nainakbayan kami ni Kuya Joel. Ay nako, under naman. Saad bigla ni Ate Marites sa asawa niya. Tess, saad ni Kuya Joel na tumawa lang kami ni Lolo. Magandang hapon Lolo Rudy. Ken, congrats. At hoy huwag kang maging katulad sa kuya mo. Madaling araw na umuwi. At kung ano-ano na lang ang aamoy ko sa damit nito. Saad ni Ate Tess sa akin. Mahal naman, syempre galing akong operasyon noon. Saad ni Kuya Joel na natawa lang kami ni Lolo at nahiya naman siya. Basta, maging tapat ka sa serbisyo at sa mga tao. Yun lang ang maipapayo ko sa'yo. Saad ni Kuya Joel na niyakap siya ni Ate Tess. Kaya mahal kita Saad ni Ate Tess sa kanya na napangiti kami ni Lolo sa kanila. Dumating na ang hapon at isa-isa na rin nagsiuwian ang mga bisita at ang mga kamag-anak namin. Salamat sa pagdalo. Saad ko sa kanila nung hinatid ko na sila sa gate. Ano anak? Ano ang pakiramdam? Tanong sa akin ni Daddy. Masaya akong kinakabahan, Dad. Okay lang yan. Umpisa pa kasi. Tamo, pag tumagal-tagal, titibay ang loob mo. Salamat, Dad. Inakbayan niya ako at naglakad na kami pabalik ng bahay. Nang maya-maya ay tumunog ang phone ko. Teka lang, Dad. Paalam ko sa kanya. Hello? Inspector Reyes, I believe you are required to report outside the gate. Saad ng caller sa linya. Ha? Kaya pumunta ako sa gate at sumilip sa labas. Tara na! Nakita ko sila at sumigaw pa talaga si Arnold. Ken, sino yan? Dad, mga batchmates ko sila. Niyaya kasi nila akong mag-hangout. Tumingin sa labas si Daddy at nakita niya ang mga batchmates ko. Nagpaalam ka na ba sa mami mo? Alam mo nang isasagot nun. Saad ko at sabay pa kaming sabay tawanan naming dalawa. Basta, huwag magbasag ulo Salamat, Dad. Natutuwang sagot ko sa kanya. Teka, bihis na muna ako. Paalam ko sa kanila. Kaya tumakbo na ako sa loob ng bahay at umakyat sa kwarto ni Daddy para magbihis. Saan ka pupunta? Tanong ni Lola sa akin.
nang bumaba na ako pagkatapos kong magbihis. Magse-celebrate lang kami ng mga batchmates ko. Nagpaalam ko na sa daddy at mami mo. Nagpaalam na po ako kay daddy. Pumayag na po siya. Kay mami na lang. At hinanap ko si mami. Nakita ko nakausap niya si Tita Bea sa kusina. Kaya lumapit ako sa kanya. Ma'am, magpapaalam po sana ako na sasama ako sa mga batchmates ko. Paalam ko sa kanya na tinignan lang ako nito at lamang ito. Kaya hinalikan ko siya at tumalik ako sa pisngi niya. Pabalik agad ako pagkatapos namin. At tinawakan niya ako sa kwelyo nung paalis na ako. Yung phone mo? Dala ko po. At binitawan niya na ako. Bumalik ako kay Lolo Rudy at kay Lola Aida. At kay Daddy na nag-aabang sa gate at sumakay na ako sa kotse ni Arnold. Mag-ingat kayo. We will, sir. Sagot ng batchmates ko at umalis na kami. Saan ba tayo? Tanong ko sa kanila. May bar sa QC at nandun na ang ibang batchmates natin. Pati na rin sa Bartolome. Saad ni Arnold sa akin. Batchmates, graduate na tayo! Woo! Sigaw ni Calvin na sabay kami Woo! Habang tinatahak namin ang kalye papuntang Quezon City kung saan ang bar nakalocate. Pagdating namin doon, agad na pinarada ni Arnold ang kotse at pumasok na kami sa loob. Nakita namin ang aming mga kasamahan. Wow! Kompleto na tayo! Sigaw ni Stan. Agad na kaming umorder ng maiinom at sabay naming tinaas ang bote ng beer at nag-cheers kami sa tagumpay namin sa araw na yun. Maandilab! Sabay sigaw naming lahat na napalingon sa amin ng iba pang mga customers ng bar. Sir, sorry po pero saad ng isang waiter. Pasensya na pre, nagkatuwaan lang kami. Graduating class kasi kami ng Police Academy. Saad ni Bart sa kanya, ang OIC namin sa barracks. Naiintindihan po namin sir, pero kailangan niyo pong hinaan. Don't worry pare, yun lang naman eh. Putol ni Charlie sa kanya. Salamat po. Saad ng waiter at paalis na sana siya. Bossing, isang round pa sana please. Saad ni Calvin. Okay sir. At umalis na ito. Nagtawanan kami sa mga na-experience namin sa loob ng academy. Pati na yung mga kalokohan namin noon. Simula umpisa ng first year hanggang sa fourth year namin. Ay, kung iisipin nyo, parang kahapon lang. Mukha tayong mga stick noong unang formation natin. Saad ni Darius. Oo nga no, noon para tayong mga palito. Pero tignan mo ngayon. Saad ni Darwin. Sabay tayo niya at pinakita pa ang biceps niya. Para na akong si Hercules. Dagdag pa niya. Miyerkules ka mo. Saad ni Carlo na nagtawanan kaming lahat. May tama na yung iba makalipas ang ilang oras. Habang kinokontrol ko naman ang alak ko para hindi ako totally malasing. Ken, tawag sa akin ni Charlie. Oh, sagot ko naman sa kanya at tinuro sa akin ng isang babae na nakaupo sa may bar. Kaya nilingon ko ito. Bakit? Tanong ko nung tinignan ko ito. Kanina pa yan nakatingin sa'yo. Nakita kong lihim na natawa ang dalawang kasamahan ko. Kayo, niloloko niyo ako eh. Hindi, kanina pa talaga yung tingin ng tingin sa'yo. Lapitan mo na, Reyes. Saad ni Bart sa akin. Ayoko, baka mapahiya lang ako. Loko, lapitan mo na. Talaga Ken. Honest ako. Kanina pa yan talaga tingin ng tingin sa'yo. Saad ni Charlie sa akin. Sige na. Tulak sa akin ni Arnold. Kaya ininom ko muna yung beer bago ako tumayo. Saka naglakad papunta sa kanya. Napaglingon ko, kita kong nakatingin sila at natawa naman ang iba. Ay, bahala na.
Saad ko sa sarili ko. Dahil na rin siguro sa alak na nainom ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob na lapitan siya. Hi ma'am, bati ko sa kanya na hindi niya ako nilingon. May I join you? Tanong ko sa kanya na lumungon siya sa akin at tinignan ako mula ulo hanggang paa at inisnaban lang ako. Can I buy you a drink, ma'am? Tanong ko sa kanya na hindi pa rin niya ako pinansin. Kaya napalingon ako sa mga batchmates ko. At sumenyas pa sila na itulak ko pa daw para pumayag ang babae sa akin. I'm sorry to bother you. Saad ko sa kanya na aktong tatalikod na sana ako. Bartender, one more. And you? Tanong niya sa akin na napatingin ako sa kanya. Bottle of beer, please. Saad ko sa bartender at tinulak gamit ang isang paa niya ang bar stool sa tabi niya. Hudyat na tinatanggap niya ako. Hindi na ako lumingon sa mga kasamahan ko nung naupo na ako sa stool at binigay na ng bartender ang beer. At nakita ko na ininom niya agad ang binigay ng bartender sa kanya at lumingon sa akin. What's your name? Ken, ma'am. At uminom ako ng beer. So, tell me Ken, what do you expect from me? Tanong nito na napalunok ako ng laway dahil hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Na napansin niya to siguro, kaya tumawa lang siya. Relax, I'm not going to bite you. Saad nito at inubos ang in-order niyang inumin. At naglagay siya ng pera sa tabi ng baso niya, saka siya tumayo. May kotse ka ba? Wala po ma'am. Goodness, come with me then. Saad nito. Inubos ko na yung bote ng beer at napalingon ako sa batchmates ko bago ko sumunod sa kanya. Woo! Narinig ko na lang na nagsigawan sila bago kami lumabas ng bar. Napansin ko pa na may babaeng lumapit sa kanila at tinanong kung sino sa kanila si Ken. Ha? Ang tanging na isagot ng lahat at doon lang na-realize ni Charlie. Akala ko ba? Oh God! Natawa na lang siya dahil akala niya kasi yun ang babaeng binayaran niya para kay Ken. Bakit? Tanong ni Kelvin sa kanya. Mga batchmates, yung babaeng kasama ni Ken, hindi yun ang binayaran natin. Natatawang saad ni Charlie na nagtawanan silang lahat. So, ano? Tanong ng babae sa kanila na nagkatinginan silang lahat. Guys, it's time to go and move to another venue. Saad niya sa kanila. At napangiti silang lahat at binayaran na nilang ininom nila at dinala na ang babae na dapat sana ay kay Ken. Dinala niya ako sa isang magarang motel. Ewan ko kung magara na ba ang tawag dito dahil ngayon lang ako nakapasok sa ganitong lugar. Pagpasok namin sa kwarto ay naupo siya sa sofa at nagsindi ng yosi habang nakatayo lang ako sa gitna ng kwarto. Umikot ka nga, saad niya sa akin, kaya naman umikot ako. Nice. Magubad ka. Utos nito na napatingin lang ako sa kanya. We don't have all night, so magubad ka na. Saad niya sa akin, kaya una kong hinubad ang polo shirt ko at sunod ang sapatos ko na ginamit ko lang ang paa ko para maalis to. Sinunod ko ang belt ko at ibaba ko na napansin kong titig na siya sa ginagawa ko. Come closer, saad nito, kaya lumapit ako sa kanya at naglakbay na ang kamay niya sa aking ibaba. Napapa-um na lang siya na tumingala ito at kita kong napakagat pa siya sa labi. Ilang taon ka na ba? 22 years old, ma'am. Sagot ko sa kanya na tumingin siya sa ibaba ko at muling tumingin sa akin. Muli siyang sumandal sa sofa at inutusan akong maligo sa banyo dahil may amoy daw ako.
Pasensya na, Mama. Stop calling me Mama. Sorry. Go, take a shower. Utos nito sa akin na tumalikod na ako. Take it off first. Utos nito, kaya sinunod ko siya. Pagkatapos kong mag-shower, ay nakatapis lang ako ng tuwalya nung lumabas ako ng banyo. At nakita ko siyang nakaupo pa rin sa sofa. Come closer. Nagad naman akong lumapit sa kanya. Good. Tinulak niya ako at tumayo na siya. I'll be right back. Humiga ka sa kama at hintayin mo ko. Saad nito sa akin. Kaya umupo naman ako sa kama. At siya naman ay pumasok na sa loob ng banyo. Narinig ko ang ingay ng tubig sa shower. Tumingin-tingin lang ako sa paligid. At nung narinig kong tumigil na siya sa pag-shower niya, humiga na ako. At nakita ko na nakatapis lang din siya ng tuwalya. Take it off. Utos niya sa akin. Kaya tinanggal ko ang tuwalya at nilagay ko to sa sahig. Nakita ko nga naglakad siyang palapit at pumatong ito at tumayo siya sa may ulo ko. Natry mo na bang kumain? Tanong nito sa akin. Natango lang ang sinagot ko sa kanya. Good. Sagot nito. Sabay tanggal ang nakabalot sa kanya. Kitang-kita ko ang ibaba niya. Stay still. Saad nito. At umupo siya sa akin. Alam mo na ang gagawin mo. Sabay sinunggaban ko ang ibaba niya. Napapatili na lang siya sa ginagawa ko. That's it. Mahinang saad nito sa akin. Nagumiling siya ng isang beses. Sabay kagat ng labi niya. Humiga siya at hinila ko. At doon ko ulit sinisid ang ibaba niya. Habang naglalakbay naman ang kamay ko sa kanyang harapan, napapatili na lang siya. Hanggang sa ilang sandali pa ay naabot niya na ang sukdulan. Nang matapos ay hingal na hingal siya, na parang nahimasmasan na siya sa ginawa ko sa kanya. Good. Ang tanging nasambit nito. At agad niya akong sinunggaban sa labi. Ibang klase yung malik ang babaeng to. Mabilis na nagising ang ibaba ko. At naramdaman niya siguro to. Dahil tumama to sa ibaba niya. Nang bigla na lang siyang tumigil at umatras ng kaunti. Kita kong napapikit siya nung pinapasok niya na ako. Good. Muling saad niya sa akin. Habang nakapikit pa rin siya. At nung tumingin siya sa akin, inangat niya ang sarili niya. Kaya nagkahiwalay kami. Dumausdos siya pa ibaba at pumesto siya sa ibaba ko. Tinignan niya ng maayos ang alaga ko. Tinukod ko ang dalawang siko ko sa kama at tinignan siya. Ngayon ko lang siya nakita ng maayos nung tumama sa mukha niyang ilaw ng lampshades. Maganda pala ang babaeng to at hindi halatang bayaran. Dahil sa kutis at itsura niya, parang mayaman ito at hindi basta-basta ang babaeng to. Marahan niyang sinunggaba ng ibaba ko. Para tong batang sabik kumain ng ice cream. Hanggang sa ilang sandali pa, ay naabot ko na ang sakdulan. Tinanggap niya ito ng buo. Gumapang siya paitaas at naglapat ang mga labi namin. Inabot ng isang kamay niya ang ibaba ko at pinapasok niya uli ako. Sabay kaming napatili. At doon na uminit ang mga tagpo. Tumagal bago namin maabot ang sakdulan. Hingal na hingal kami at pawis na pawis kami. Habang tuloy lang din sa pagpintig ng mga alaga namin, nagkatinginan kami at muling naglapat ang aming mga labi. Pagod at ang gaan ang pakiramdam pagkatapos. Kaya sa sobrang relax naming dalawa, hindi namin namalaya na nakatulog na pala kami. Nagising na lang ako nung gumalaw ang kama at napansin ko na nagbibihis na siya.
Nakita niyang gising na ako, kaya humarap siya sa akin habang sinusuot ang blouse niya. Huwag kang mag-alala, binayaran ko na ang front desk. Ako na lang sana ang nagbayad. Saad ko sa kanya. Hindi, bago pa lang tayong pumasok dito, binayaran ko na. Kaya pwede ka pang matulog ng 1 oras kung gusto mo. Sabay talikod nito at sinuot ang sapatos niya. Hindi ko man lang natanong ang pangalan mo. Nahihiyang saad ko sa kanya. Nalumingon naman siya at natawa. Hindi na importante ang pangalan ko. Saad nito. Gumapang siya at hinalikan ako. Nangyari na ang gusto nating mangyari, hindi ba? Ginitian pa niya ako bago inangat ang kumot at tinignan ang tulog kong alaga. Narinig kong galing sa kanya. At tama, sagot ko rito na inalis ang kumot na nakabalot sa akin. Gusto ko pa pero saad nito, sabay tingin niya sa akin. That was enough for me. Thank you. Saad nito, sabay alis niya sa kama at kinuha na ang bag niya. Teka, saad ko sa kanya na huminto pa siya sa pintuan. Don't worry, wala akong sakit at wala akong ibang intensyon. Sabay lingon niya sa akin. It's just a one-night stand, kid. Sabay bukas niya ng pinto at lumabas na siya. Napakamot na lang ako sa ulo ko at humiga sa kama. Tumingin ako sa kisame. Maya-maya ay bumangon ako at nagbihis. At nung tinignan ko ang phone ko, shit, ang tangi na sambit ko. Dahil napansin ko na mag-alas 4 na pala. At marami akong missed calls galing kay daddy at kay mommy. Marami ding unread text messages sa inbox ko. Patay ako nito. Saad ko sa aking sarili. Kaya nagmamadali na ako nagbihis. At doon ko lang na-realize. Oh shit, wala akong sasakyan. Saktong pababa ako ng lobby. Tumunog ang phone ko. At nakita kong si daddy ang tumatawag. Napalunok ako ng laway bago ko sinagot ng phone. Hello? Kenneth, what the hell? Agad na narinig ko galing kay daddy. We are worried sick. Kanina pa kita tinatawagan. Sigaw ni daddy sa linya na ngayon ko lang siya narinig ng ganito. I'm sorry dad, napasarap kasi kami ng inuman. Rason ko na lang sa kanya. Nasaan ka? Susunduin ka namin ngayon. Nasa ano ako, dad? Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang pangalan ng establishment. Kaya muli ako napalunok ng laway at sinabi sa kanya ang lugar. For God's sake! Sigaw ni daddy. Makalipas ang halos 1 oras, nakita ko na ang van namin. At pansin ko na galit na nakatingin sa akin si daddy. Sumakay na ako sa likod at pagsara ko ng pinto. What the hell did you do? Sigaw agad sa akin ni daddy. Kuya, kumalma ka lang. Safe naman ang bata. Saad ni Tito Dominic sa kanya. Ken, wag mo naman sigawan ng ganyan ng anak mo. Saad ni Lolo Rudy kay daddy. Umalis na kami at kita ko na galit pa rin sa akin si daddy. Dad, I'm sorry. I'm worried sick kung ano nang nangyari sa'yo. Napayo ko lang ang ulo ko. Hay nako sa'yo, Kenneth. Kung ganyan ka sa anak mo ngayon, ano pa kaya kung magsimula na siya magtrabaho, ha? Saad ni Lolo kay Daddy. Pa, iba ang ginagawa niya ngayon kesa sa magiging duty niya. Alam ko yun, pero magiging ganito na ang buhay ng anak mo pag nagsimula na siya sa serbisyo. Gabi na akong umuwi. O minsan, hindi makakauwi ng ilang araw. Paliwanag ni Lolo sa kanya. Pa, gaya ng sinabi ko, iba ang magiging duty niya sa ginawa niya kanina. Ken, ano bang ginawa mo kanina?
Tanong ni Daddy sa akin na nahihiya akong sagutin siya. Oh, kuya. Natawa na lamang si Tito Dominic na napatingin ako sa kanya. Kilala ko ang mukhang yan. Ilang rounds, buddy? Nakangiting tanong ni Tito Dom sa akin, kaya binatukan siya ni Lolo. Ano ba kayo? Saad ni Tito Dom sa kanila. Hindi niyo ba nababasa ang kinikilos ni Ken? Dagdag pa nito na napatingin sa rearview mirror si Daddy sa akin. Ken, tell the truth. Saad nito na nahihiya akong tumingin sa kanya. Sabihin mo na, apo. Saad ni Lolo sa akin. Kaya napakamot ako sa ulo ko at sinabi niya, nakipag one night stand ako. Saad ko sa kanila na biglang pinarada ni Daddy ang van sa gilid ng kalye na napakapit si Lolo at si Tito Dom sa ginawa ni Daddy. Pinark ni Dad ang van at lumingon siya kaagad sa akin. What? Gulat na tanong niya sa akin. Did you even wear a protection? Oh God, wala kuya. Saad ni Tita Dominic na nakita kong galit na galit ang mukha ni Daddy. You explain this to your mom. I don't even know what to say anymore, Kenneth. Saad nito. At muli niya nang pinatakbo ang van. Ay nako, pangalan lang sana ang dinala mo, apo. Hindi ang mismong ugali ng lolo mo, Kenneth. Saad ni Lolo sa akin. Na napansin ko naman na tumingin sa rearview mirror si Daddy. Ano, third? Enjoy ba? Tanong ni Tito Dominic sa akin na binatukan siya ni Lolo at sinuntok naman siya ng mahina ni Daddy sa balikat. Aray! Saad nito at lihim akong natawa.